kaparokya, meron nga po tayong nakitang write-ups na kung saan ayon po dito, ang Eat Bulaga daw ang pinakamaraming anniversary na sineselebrate. Well, mga kaparokya, I agree with it. At sabi nga po nito, record holder nga daw po ang Eat Bulaga when it comes sa celebration ng iba't ibang anniversary. Pero dadagdagan lang po natin yan, guys, yung patungkol nga po sa mga anniversary na sineselebrate nga po ng Eat Bulaga. Pero bago natin talakayin yan at bago ko ibahagi sa inyo ang papremyo at ang ads na lumabas sa Eat Bulaga, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. By the way mga kaparokya, kanina nga po ay live ang episode ng It's Showtime, samantalang pre-recorded naman po ang Eat Bulaga. At kanina nga po mga kaparokya, wala po si Ann Curtis. At kung hindi po tayo nagkakamali, even si Jong Hilario po ay absent sa It's Showtime. Samantala sa Eat Bulaga, since pre-recorded po sila, wala po si Henyo Master Joey De Leon, si Ryan Agoncillo, and Wally Bayola. So yun nga po mga kaparokya, umpisan po muna natin sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. Kanina po ang It's Showtime ay nakapamahagi ng total na 60,000 pesos. So wala po silang pa-dance challenge. Sa laro-laro pick po ay 20,000 pesos. Hindi po nakuha ang jackpot na nagkakalaga na 100,000 sapagkat mali nga po ang kasagutan ng contestant sa tanong sapat money question. So ang tanong kasi mga kaparokya, saan daw po isinagawa ang palarong pambansa? So, ang sagot po ng contestant ay Aurora, pero Agusan del Sur po ang tamang kasagutan. So, 20,000 sa laro-laro pick, pero binigyan niya po ni Vice Ganda ng 10,000 ang estudyanteng contestant. But hindi po natin kino-consider yun dito, guys, sapagkat personal na pera po yun ni Vice Ganda. So, again, 20,000 sa laro-laro pick, samantalang sa tawag ng tanghalan ay 40,000 pesos. So, pre-finals nga po or national finals nga po ng tawag ng tanghalan at dalawa po ang nakapasok sa pre-finals at nakatanggap po sila ng tig 20,000. Samantalang yung hindi po nanalo ay hindi po in-announce kung makakatanggap po ng consolation prize. Sa Eat Bulaga naman po sila ay may 115,000 pesos. So 115,000 guys, 10,000 dito ay sa DH is right. Bali ang jackpot po sa DH is right ay 30,000, ngunit hindi po nasagot ang tamang kasagutan sa nasabing segment. Samantalang sa Sugod Bahay, 60,000 pesos. Sa Gimme 5 ay 45,000 pesos sapagkat wala pong nasagot ang contestant na naglaro po sa jackpot round ng Gimme 5. Kasama na po sa 45,000 yung galing po sa Bonamin. So again, 115,000 para sa Eat Bulaga, 60,000 man po sa tawag ng tanghalan. So dominated po ng Eat Bulaga ang prizes given. Pero pag pinagsama po ang papremyo nila, meron po silang total na 175,000 pesos. So last week ay nakapamahagi po sila ng total na 1,499,000 pesos. So sa ads tayo guys, kanina nga po ang Eat Bulaga ay may 43 TV ads. So not bad guys sapagkat umabot po sila ng mayigit 40 TV ads. Sa unang gap ay 21 at sa pangalawang gap ay 22 TV ads. Hindi na po masama yung 43 guys na advertisement na lumabas sa Eat Bulaga since pre-recorded naman po ang kanilang episode. Kapag pre-recorded or hindi po live ang Eat Bulaga ay asahan natin na mababa ang ads na lalabas nga po sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So yun nga po mga kaparokya, may nabasa nga po tayo or may nakita nga po tayong write-ups coming from LM Entertainment. So guys, sa mga solid viewers po natin dyan, mapa It's Showtime or mapa Eat Bulaga,
ay paki-follow po ang Facebook page na ito na ang pangalan po ay LM Entertainment. Siya po ay vlogger ng TV5 at Eat Bulaga. So sa kanya po minsan tayo kumukuha ng information with regard nga po sa Eat Bulaga. So ayon nga po sa inilathala nito, Eat Bulaga na rin ang record holder na may pinakamaraming klase ng anniversary. And I agree with it, guys, sapagkat sa tagal na nga po ng panahon, or sabihin po natin in more than 40 years, at kung papalarin po ay 50 years. Since ilang taon na lang ay 50 years na po ang Eat Bulaga, ay talagang marami na nga pong anniversary ang pwede nating i-celebrate sa Eat Bulaga. At very historic po kasi talaga ang Eat Bulaga. Pinakamatagal na programa sa buong bansa at isa sa pinakamatagal na programa sa buong mundo. Kaya maituturing na po natin ang Eat Bulaga na isa nga po sa gumuhit sa kasaysayan sa buong mundo. So yun nga po mga kaparokya, ayon nga po kay LM Entertainment, ang Eat Bulaga po ay nag-celebrate ng anniversary ng programa tuwing July 30. Since 1979 mga kaparokya, sila po ay 47, incoming 47 years na nga po. Nagse-celebrate din po ang Eat Bulaga ng It's Zudus anniversary o yung parted ways between the Halosos and Tito Vic and Joey nung nagkaroon niya po ng feud ang dalawang panig. At ito nga po ay noong May 31, 2023, which is, by the way guys, ay nag-celebrate na nga po sila ng kanilang ikatlong taong anniversary. Hindi man po maganda yung nangyaring hiwalayan ng dalawang panig. At least maganda naman po ang pinatunguhan ng Eat Bulaga. So sila po ay nag-celebrate kahapon ng ikatlong taong anniversary, yung pagkakaiwalay ng dalawang side, ang Halosos at TVJ. At isa rin po sa sineselebrate ng Eat Bulaga ay yung anniversary nga po nila sa TV5. At ito nga po ay sa darating na July 1. Sila po ay mag-3 years na rin po guys bilang noontime program ng TV5. So i-add lang po natin dito guys sa mga anniversary na pwede po nilang i-celebrate or kinukonsider po natin. Sana po wag pong masamain ni LM Entertainment yung dinagdag po natin. Of course, kasama po sa kasaysayan ng Eat Bulaga yung celebration nga po ng first meeting ng ALDAB noong July 16. If I'm not mistaken, July 16, nung nabuo nga po yung tinaguriang kalye serye ng ALDAB, Alden Richards at May Mendoza. And of course, we consider din yung tamang panahon na sinelebrate nga po sa Philippine Arena, yung unang face-to-face talaga ng ALDAB. At ito po ay noong October 24, 2015. So ilan lang po yan sa pwede nating idagdag. At kung meron pa po kayong pwedeng idagdag guys, idagdag nyo po, i-comment nyo po guys ang mga pwede pong i-celebrate pa ng Eat Bulaga. Bukod po dito sa mga nabanggit natin. Of course, marami pa pong pwedeng i-celebrate ang Eat Bulaga. Hindi lang po yung mga nabanggit namin ni LM Entertainment dahil sa tagal nga po ng Eat Bulaga bilang noontime program at may tuturing natin na very historic, legendary, iconic Eat Bulaga and Tito Vic and Joey. For sure, meron pa po kayong pwedeng idagdag na pwedeng i-celebrate sa Eat Bulaga as an anniversary.